Okay, magandang araw po ulit sa ating lahat. Yung video po na to ay para po dun sa nagiging problema natin sa BMS. Hindi ko pa talaga mabigyan ng solution yung problema dun sa nagdodoble yung disbursement. Yan, para malinaw po sa lahat, di ba, nag-post din ako ng reminder kung paano natin siguro maiiwasan yung pagdo-double ng disbursement, yung double yung amount or triple pa. Pero yung napansin ko, nagdo-double nga yung isang amount, kaya lumalaki yung disbursement. Maraming ano na yan, maraming confirmation na from other users na nagkaroon ng problem. Kaya confirm na kung ano yung nagiging dahilan. Kaya yung na-post ko nga, yung na-share ko po ay regarding po dun sa ledger, dun sa region. Pag merong kumbaga inconsistent yung tagging na nilalagay dun sa ledger, nagkakaroon ng problem. Para siguro maiwasan na lang natin for the meantime ngayong taon na to, 2025, kasi mahirap ng maihabol sa inyo yung another version pa ulit, kasi hindi ko talaga matrace pa kung ano yung naging problema dun sa programming sa loob. Kaya pakinggan nyo po mabuti to, panoorin nyo to mabuti yung video na to, para po maiwasan natin yung nagdo-double disbursement. O kaya kung maka-encounter po kayo na lumalaki yung disbursement ninyo, alam nyo na kung paano mabigyan ng solution. Kasi yung problema na to ay hindi po kayang gawin nung BMS Rescue. Hindi talaga, kasi nandun sa loob ng programming sa disbursement ano nagiging problema. Okay, papakita ko yung sample. May mga nag-send po sa akin ng BMS, may division, may school, na yung ganun nga na-encounter. Ibig sabihin, yung first version, ganun din yung effect. Kahit nag-update po ako na another version, kala ko may solution na konti doon, ganun pa rin hindi pa rin siya na nabigyan ng solution. Kaya ito talaga, ganito na lang yung gagawin muna natin, kasi baka dumami yung transactions po ninyo, mahirapan naman kayo mag-trace kung anong obligation or ORS yung nagkakaroon ng problem. Okay, yung sample ko, school po ito. Pupunta ako sa module 2, sa Registry of Allotment and Obligation. Yung problem nitong implementing unit na to, dun sa ORS number 35, pupuntahan ko yung ORS number 35. Yan, ito, naka number 35 yan. Ang purpose nito, payment ng cable with internet. Okay naman yan, may payee, siyempre yung cable television, ORS number 35, yan, payment of cable with internet. Sa entries po niya dito, kita natin, yan, cable, satellite, MOE. Tapos sa ledger dito, nakalagay reserve. Kasi pwede kayong maglagay naman ng rito ng ledger kung gusto niyo mag-add ng ledger.
by default yun sa pinaka-updated ko na binigay sa inyo. Ang nakalagay doon may naka-default na NA or not applicable. Kumbaga yan lang yung default. Once na every time na mayroong another entry siya, naka-default yan. Dito kasi yun sa loob ng ledger may reserve kasi dyan, may mga reserve. Kung hindi siya applicable din o wala dyan, pwede kayong mag-add, double click nyo lang yung ledger dito. Dito sa case niya, ang sinilit niya reserve. Tapos region, yan, region 2. Mapansin nyo rito sa another entries niya dito sa object na internet subscription, naka-NA siya. Tapos region 2. Pag ganito po, may magkakaroon ng problema. Kasi ganito dapat ang gagawin po ninyo. Sa isang ORS, gaya nito, ORS number 35 po ito. Ang ledger ninyo dapat pare-pareho po yan. Kung sinabi mong reserve dito, reserve din ang ilagay nyo rito para pareho siya. Kasi yun yung magiging solution muna natin. Dati kasi hindi ganun, walang nagiging issue dyan eh. Nagka-problema nung nagkaroon ako ng enhancement. Yun ang mahirap doon pag nag-enhancement. Hindi ko na trace lahat. Affected pala tong part na to. Parang ang gusto ko sa sunod siguro bumalik ako dun sa old version ulit, 2024 version. Sa 2026 gagamitin ko 2024 version. Ewan ko lang kung pag hindi ko na solusyonan tong 2025. Dito kasi pag dinilit nyo na itong NA, hindi nyo na makikita yung NA kasi naka-default lang yan. Walang NA sa loob ng ledger unless maglalagay po kung maglalagay ng NA. Pwede namang iba, wag lang magkaiba. Bawa kung iba may applicable dyan sa obligation na yan, basta ang sinasabi ko lang po ay dapat magkapareho. Siguro dahil wala nga ritong pang cable or internet kasi hindi siya applicable, reserve yung na-select niya. Pero pwede kang pwede kang mag-add ng ledger dito. Dito, i-double click mo lang yung ledger dito. Double click nyo yung ledger dito. Pwede kayong mag-add dito. Yan, halimbawa 163 cable internet. Parang ganyan na lang para makita natin. Para doon, i-close nyo muna to para mag-refresh siya. Balikan natin yung 35. Hanapin natin kung makikita doon yung cable. Ayun, cable internet. So, ganyan. Dapat ito, kung cable internet yan, cable internet na rin itong isa. Yan, ganyan. Dapat pareho po. Kasi kung hindi po magkapareho yan, nagdo-double yung disbursement. Papakita ko yung sinasabi ko. Halimbawa, reserve po ito. Reserve. Bawa, reserve itong isa. Hindi magkapareho. Magkakaroon ng problema yan. Magdodoble yan yung amount na 6,000 saka 6,988. Tingnan natin sa disbursement. Papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging problema. Ko-close ko to. Punta ako sa disbursement. Tapos sa disbursement, i-click nyo yung export all disbursement. Yan. Tapos,
hanapin yung ORS, freeze ko lang daw. ORS number 35. Ito yung ORS number 35. Kulayan ko lang. Yan, ORS number 35. Tapos tingnan natin yung amount. Mapapansin nyo yung amount, nagdoble Dalawa yung 6,000, dalawa yung 6,988. Ngayon naman, i-correct ko. Close ko na ito. Correct ko yung nandun sa registry. Kasi ganun na magiging problem ninyo pag mali yung sa ledger dito. I-correct ko, gawin ko na tong cable, internet. Ayan, okay na siya. Tapos yun, siyempre, region 2. Dapat pareho din po yan. Yung region 2, region 2. O kaya yung, kung naka-NA, NA din lahat yan. Dapat pareho din po. Kasi magkakaproblema rin yan pag magkaiba yung region. Okay, tetestingin ko po Punta na tayo sa disbursement kasi wala nang problema to. Pareho na siya Ganon din yung region. Punta ako sa disbursement. Export ko ulit. Freeze ko lang muna. Hanapin ko yung ORS number 35. Yan, ito yung cable television. Pansin nyo, dalawa lang talaga yung line niya. Yung entries niya. Ito lang talagang amount niya. 6,988 at saka 6,000. Yun po yung gagawin nyo kasi talagang nagdo-doble pag mali yung hindi naman sa mali kundi yung effect na pag magkaiba yung tagging ng ledger nagkakaroon ng problem. Pag marami kayong object sa isang ORS pero dapat yung ORS mo naman isa lang yung purpose niyan, isa lang din dapat yung sa ledger mo. Basta ganun na lang po ang gagawin. Yun muna yung ating solution. Ganun din sa region. Kasi pag magkaiba po yan, papakita ko rin po Pag magkaiba, halimbawa, gawin natin tong region 4A. Tingnan natin kung ano yung effect. Region 2 at 4A. Mali na kaagad yan, di ba? Pero tingnan natin yung effect kasi hindi ko na pero parang napansin ko ganun kakaroon din ng problema. Malaking problema ito dun sa part na naglalagay ng region kagaya sa amin sa central office. Pag nag-obligate kami ng isang ORS na iba't ibang region, may problema kami dun sa part na yun. Yan, export ko. Freeze ko lang. Tapos ORS number 35. Naku po, yun nga sinasabi ko. May problema siya. Yun, pag magkaibang region. Kaya kailangan dapat isang region din lang. Isang ORS. Yung kanina. Yan, para lang malinaw po kasi talagang may problema Yan 4A at saka 2 ang kinalabasan. Ganyan. Problema siya. Nagdoble. Ayan, makita nyo naman yung effect.
Kaya dapat i-share po natin sa lahat ito, sa lahat ng gumagamit ng BMS. Panoorin po itong video na to kasi pag hindi alam nung gumagamit ng BMS, hindi siya nanonood ng video or madalang magbasa dun sa group, kakaroon siya ng problema dito pagdating sa disbursement. May impact po yan sa disbursement pag tiningnan natin dun sa, hindi ko lang alam dito kung mag-i-exceed siya dun sa ano, tingnan ko lang sa flash report kasi kung ano negative yun eh. Ayan yung unpaid niya kasi sobra yung disbursement kaya nag-negative yung unpaid obligation dito sa MOE. Ano, 446 yung disbursement, samantalang yung obligation 433 lang. Yun yung effect nung nag-double disbursement. Dito sa FAR 1, FAR 1A, hindi yun yung makikita. Dito lang po sa flash report. Dito po kayo tumingin sa flash report kasi dito nyo kagad makikita kung nag-negative yung unpaid. Ibig sabihin, mas higher yung disbursement versus dun sa obligation. Ganun po ang magiging paano nyo dun analysis dito. Yung flash report po, yung Annex A, dito kayo titingin kasi sa iba hindi nyo makikita yan. Dito lang talaga sa Annex A kasi ito talaga ano lang yan, obligation versus disbursement equals unpaid. Ganun ang formula niya. Okay, sana malinaw yung naging explanation ko dito sa nagiging problem ngayon ng BMS. Tuloy-tuloy pa rin po yung magto-troubleshoot ko, tinitrace ko yung mga formula dun sa loob kung bakit ganon. Dati kasi hindi naman nagkakaroon ng problema kahit anong gawin mo dun sa tagging, pero ngayon yan, masakit sa ulo kung paano. Hindi ko talaga makita, kaya hindi ko alam kung talagang ibabalik ko na lang dati yung version na ano. Pero ganun pa man, yun nga dito sa video na to, ganun lang yung magiging solution natin para ma-avoid yung double disbursement. Kailangan lang, ganun lang ang gawin muna natin. Kung hindi naman importante sa inyo yung nagle-ledger, wag na lang kayong maglagay ng ledger muna kung hindi naman ninyo ginagamit yung ledger na yan. Pero kung ginagamit ninyo, yun nga, sa mga lecture ko, di ba, yung importance ng ledger for monitoring ng mga specific activities, nagagamit natin yan. Pero kung hindi naman talaga ginagawa ninyo yan sa monitoring, pwede nyong i-set as default na lang, naka-blank or not applicable yun sa second version. Ganun po yung pwede natin gawin. Then yung sa region, yung region talaga, ilagay ninyo yung region po ninyo para okay siya. Okay, yun lang po muna. Maraming salamat.